Mapagpalang araw po. Dito po tayo sa bahay o tirahan ni Ate Ason. Ayan. Ito naman po yung apo niya. Makulit. Hindi pala nag-iisa ka po kala. Sa isang anak niya, mag-isa lang siya. Ay, lima. Lima silang pangit. Apat lalaki. Isang bahay. Kumbaga sa apo ni Ate Ason, ito yung pinakabata sa kanyang mga apo. Kaya makulit. Ako mas matanda ko sa iyo. Ay, tuloy. At tayo po ay mag-aaral ng Biblia, no? Hapong pagpunta ko rito, para makapag-share ng Biblia. Nagkataon lang, nasa tabi namin ito makulit eh. Pero maganda to. Artista yan ang ganda nito. Tingnan nyo naman, di ba? Malang artista. Paglaki nito, papasok, sabihin ko sa tatay niya, ipasok na lang ng artista. Pasok ang pokpok yan. Pokpok daw, sabi ng lola. Sa bagay, pag pokpok ka, madali ang pera. Kada pokpok pera. Talagang ang lola niya, paglasi eh. Okay. Bago tayo papalawat sa Biblia, sa inyong mga nanay, Happy Mother's Day po, ano? Araw ng pagdiriwang ng mga ina. Alam niyo po, kung walang ina, walang anak. Hindi lilitaw yan. Kasi ang meron sinapupunan po, yung nanay. Kaya, kung meron man tinatanaw na malaking utang na loob ang isang anak, walang iba kundi yung nanay niya. Eh bakit? Pero inyo, 9 na buwan siyang dinadala sa kanyang tiyan. Kung minsan hirap na hirap ang kanyang nanay. Patay na namin. Ay, huwag mo sabihin yan. Bibiro lang siya kasi hindi nagpapakita yung nanay niya. Yung dala-dala ka ng nanay mo, napakahirap po yun. Kaya dapat, pag lumabas ka sa liwanag ng mundong ito, baka mahalin mo yung nanay mo. Hindi ko sinabing huwag niyong mahalin ang tatay niyo. Kung meron kayong mamahalin sa dalawa, for me mas mamahalin mo yung nanay mo. Kasi siya po nagsakripisyo sa iyo. Kasi yung panganganak ng isang nanay, ang sabi nga nila, yung isang pa nasa hukay. Bakit po? Sometimes may nangyayari po, pinamimili ng doktor ang nanay. Oh, nanay, sinong gusto mong mabuhay? Anak o ikaw? May ganyan pong sirkumstansya. Meron naman na sa loob pala ng tiyan, patay na po yung baby. O meron naman yon, nung nilabas yung baby, siya naman pong pagpanaw ng kanyang nanay. Iba't iba pong mga circumstances nangyayari sa kanya. Kaya dapat po, bilang mga anak, mahalin natin ang nanay natin. Kasi po, yan po yung nagpapadedi sa iyo. Natutulog yan, pag ginutom ka, gigising yan, padededehin ka niya. Bihira po yung nanay, yung tatay na silang magtitimpla ng gatas. Mas yung nanay kasi nga po, mas alam ng nanay ang gagawin niya. Kaya for me, alin sa dalawang dapat mas mahalin, yung nanay. Siya po yung tinaya ang buhay niya para ka lang may luwa sa mundong ibabaw. Ganon po. Kaya wag mo sasabihin ng mama mo, patay na. Huwag ganon. Kung wala yung mama mo, hindi ka lumitaw dito. Nag-iba ng asawa yun. Kahit na, mama mo pa rin yun. Okay, kasi nagkahiwalay po silang dalawa ng kanyang father. So, huwag tayo doon. Iniwan ako ng baby. Mamahalin natin yung ating mga magulang. Ang nakalagay po sa Biblia, ang sabi po ni Apostol Pablo, kung meron po tayong paglilingkuran, ang sabi ni Apostol Pablo, dito sa ano bang libro yun? Ano bang talata yun? Dito sa tingnan lang na natin, no?
Kung ano sinasabi ni Apostol Pablo, na apostol ng Panginoong Yesus. Ito. Efeso, chapter 6, verse 1. Ang sabi niya, mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang. Dito, magulang na nakalagay. Ano ibig sabihin? Tatay at nanay nito. Anong sinasabi ng Apostol Pablo? Kapag anak ka, susundin mo ang tatay at nanay mo. Ngayon, paano mo susundin sila? Sa pamamagitan ng pagmamahal. Kasi po, tayo, nakikita yung pagmamahal natin sa pamamagitan ng gawa natin. Halimbawa, mahal mo yung magulang mo. Kada utos nila, huwag kang tututol. Huwag kang magsasalita. Kung ano sinabi ng tatay mo, kung ano sinabi ng nanay mo, sundin mo na lang nang bukal sa puso mo. Po, yun po yung nakalagay dito. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang. Kaya kailangan ipakita mo. Alang-alang sa Panginoon. Oh. Utos ng Panginoon. Alang-alang sa Panginoon. Kahit hindi mo gusto, sumunod ka. Kasi pag sumunod ka, susunod ka sa Diyos. Pag hindi ka sumunod, kinakalaban mo ang Diyos. Kasi utos ng Diyos ito. Bagamat si Pablo nag-deliver ng mensahe ito. Anong sabi niya? Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang. Alang-alang sa Panginoon. Sapagkat ito ang nararapat. Oh. Ito ang nararapat. Kaya kung minsan nakakakita po ako ng mga anak, kapag inutosa siya ng kanyang nanay, tatay, yung anak, imbis na sumunod, marami pang, sandali lang po, sandali lang. Yung bang salitang sandali lang, hindi mo pwedeng idahilan yun. Dapat kung anong ginagawa mo, pag tinawag ka ng nanay mo, tinawag ka ng tatay mo, at meron silang pinapagawa sa iyo, bitawan mo yung ginagawa mo. Unahin mo muna yung inutos nila. Hindi yung, sige, tsaka na lang, mamaya na lang. Hindi po pagsunod yan. Pag-aalibay yan. Alibay. Lalo na sa panahon natin, pag hawak niya yung cellphone, anak, bumili ka ng ganito, magluluto na ako. Sandali lang, nay. Yan, sandali lang, pero palutok na cellphone yan. Kasi po yung cellphone, nakakahadik talaga. Nakakahadik. Kaya yung unutos, alam niyo po, nung araw, meron kaming kapitbahay. Yun, bilib ako dun. Kung paano niya pinasunod yung anak niya lalaki. Kapag po yung tatay niya, ang palayaw ng anak niya, 1. Malaki ang boss ng tatay. Pag tinawag niya si Juan, sumisigaw siya. Kung nasaan si Juan, pag narinig niya ang boses ng tatay niya, ano man ang ginagawa ng anak niyang si Juan, tatayo yan at sumisigaw, tay! Aba sumisigaw yung tatay, tumatakbong papawi yan. Hindi ko alam paano niya na-training na ganun yung mga anak niya. Naging kapitbahay namin. Kaya, takang-taka rin kami. Actually, hindi namin sila kapitbahay. Nakabili sila ng lugar ng isang bahay doon sa malapit sa amin. Kaya napapasin namin barkadang kalalakihan. Pag tinatawag niya yung tatay niya, para bang takot na takot yung anak. Tumatakbo, sumisigaw pa. Pinapaalam, tay, nandito na ako. Parang ganun ang ibig niya sabihin. Walang pagtawag na hindi namin siya narinig na ganyan. Pero hindi naman namin natanong man lang, bakit ganon? Pero ang alam namin,
Pag sumigaw yung tatay niya, pag narinig niya ang pangalan ng kanyang, narinig niya na tatay niya sumisigaw na, sigurado, uwi yan. Kahit anong ginagawa niya. Kaya nagsusugan, nagkikipagkwentuhan, whatever anong ginagawa niya. Nakikita ko po yun. Napakagandang training kay Juan ng kanyang tatay na si Digong. Digong ang pangalan ng tatay niya, kapangalan pa na ni Digong ng Davao, ano? So sabi ni Pablo, dos, igalang mo ang iyong ama't ina. Pag sinabing igalang mo ang iyong ama't ina, ganito po yan. Kung meron mang kapintasan ng tatay mo, may kapintasan ng nanay mo, huwag mong ikwento sa iba. Yung tungkol sa nanay at tatay mo, kahit hindi maganda ang nakita mo sa kanila, nag-aaway sila, nagmumurahan sila, huwag mong ikukwento sa ibang mga tao yan. Tanda ng pagrespeto mo sa iyong magulang. Mapatatay mo man o mapananay mo. Kung ano yung nakikita mo, kabulok ang ugali nila. Pagtakpan mo yun. Huwag mong ikukwento yung kahit kanino. Bilang respeto. Ito sabi nyo, igalang mo ang iyong ama't ina. Ngayon hindi na eh. May nakita sa amin po dito. Pero nagagalit yung tatay niya, minumura yung nanay niya. Ganon din po yung nanay, sumasagot din ng mura. Ganon din po yung anak nila, minumura. Alam niyo po, siguro napuno na yung anak eh. Sabi ng tatay, putang ina mo. Ang sagot ng anak, putang ina mo rin. Kita niyo po. Kasi yung nakikita ng anak sa nanay nila at ginagawa nila sa anak nila, dumating ang punto na puno na siguro yung anak. Walang salitang bumibitaw sa bibig ng kanyang tatay, yung tatay, kundi may kasamang mura. Yung lolo niya, ganyan din. Kaya hindi, alam nyo, kahit na ganun, dapat hindi ka sumasagot ng ganun bilang anak. Bilang, nakalagay, paggalang mo. Bilang paggalang mo sa iyong magulang. Hindi eh. Ito pa, di mag-asawa. Yung asawang lalaki ng sidecar. Yung asawang babae, nasa may bingguhan. Di natural, nang dumating po yung lalaki, maghanap ng makakain. Nakita niya yung asawa niya, nasa bingguhan, wala pa pala silang tanghalian. Ayan. Nagalit yung lalaki. Minura yung asawa niya sa may bingguhan. Ang ginawa ng asawa niya sa bingguhan, minura yung asawa niya. Diaway. Wala kang marinig sa mag-asawang ito, kundi putang ina mo rin, sabi niya. Pero silang anak na maliit. Alam niyo po, eto, nakita ko eh. Siguro yung anak niya mga 2 years old or more than 2 years old. Yung mga kalaro niya, minumura nung anak nila. Ina mo. Ano bang ibig sabihin ng ina mo? Putang ina mo. Sabi ko, itong anak na ito, palibasa naririnig niya sa kanyang tatay, sa kanyang nanay, tuwing mag-ahaway silang mag-asawa. Kaya yung bata pa lang, more than 2 years old pa lang, hindi niya mabigkas yung putang ina mo. Kung anong sabi niya, ina mo, sa mga kalaro niya. Kung ano nakita ng bata doon sa matanda, hindi ba may commercial nung araw dyan? Sa pila. Tapos merong isang biglang sumingit. Tapos yung siningitan may kasamang bata. Nakatingin lang yung bata. Kapag napapanood po ng bata yan sa telebisyon, anong matatanim sa isip ng bata? Tama pala, dapat sumisingit ka. Tama pala. Kaya paglaki niyan, ganyan din ang magiging ugali niya. Imbis na nakapila po
Sige lang, sumingit. Kasi yun ang nakikita niya sa television. Hindi ba sinasabi nila, kung ano nakita ng bata, yan ay nagiging tama. Kaya yung bata, minumura niya yung kanyang mga kalaro. Kita niyo po yung bunga. Dapat kayong mga magulang, huwag kayong magpakita sa inyong anak ng mga ganyan. Para wala silang mapulot. Di ba kasabihan, may away kayo mag-asawa? O mamaya kayo mag-usap pag nasa igahan kayo. Huwag kayong mag-away sa harap ng inyong mga anak. May ganyan eh. Yung mga psychologists. Yan ang sinasabi nila. Ano pa nakalagay dito? Igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos. Unang utos pala, kaibigan. Mahalin mo. Igalang mo. Sundin mo ang magulang mo. Unang utos. Maraming utos, pero ito po yung pinakauna. Eh bakit? Yan po yung pinagkakahutakan mo ng loob. Ay, buhay mo. Ginamit po yung tatay mo at nanay mo. Ito ayos sa medicine. Kapag po yung lalaki at babae, nag-honeymoon sila. Pag dumating po sila sa sukdulan ng kanilang honeymoon, o climax kung tawagin, ang lumalabas pong mga similya sa bawat isa is libo-libong similya yan. Nagsasalubong yan, nagmamadali yan, parang ano bang tawag dito? Yung marathon. Isipin nyo po sa libo-libong similya na lumabas sa tatay mo at sa nanay mo. Ikaw ang pinili ng Diyos. Isipin mo, ikaw ang pinili ng Diyos. Para mabuo kang tao pag nagsama yung dalawa. Kaya hanggang ganun na lang ang pag-uutos po sa isang anak. Anong utos? Sundin mo ang magulang mo. Ano pa? Igalang mo ang iyong mga magulang. Yan ang unang utos na mayroong kalagip na pangako. Oh. Pero ang tao, hindi na niya inaisip yun. Pag hindi siya, halimbawa, yung nanay niya, walang pagkain. Aba, yung anak minumuri yung nanay niya. Kasi nga, walang mayanda yung nanay na pagkain. Hindi po tama yun. Ang magulang mo, ang utos na pagsunod sa magulang mo, hanggang nabubuhay ka, kaibigan. Hanggang nabubuhay ka. Irespeto mo ang magulang mo. Kung yung kapwa-tao mo nga, masama yung pagsabihan mo ng masama salita yung kapwa mo eh. Yung pa kayang magulang mo, na laman at dugo mo siya. Hindi po ba? Pag pinanganak ka, nagtatalo yung mag-asawa. Anong sabi ng tatay? Oy, kamukha ko. Anong sagot ng nanay? Ay, hindi. Nagmana sa akin yan. Tingnan mo yung ilong, matulis. O matangos. Nagtatalo sila. Para lang nang nung lumitaw ka sa mundong ibabaw nito. Pero nung lumaki ka, suwail ka, anong sagot ng mga magulang mo? Hindi mana sa akin yan. Mana sa iyo yan. Sagot naman ng yan. Anong mana sa akin yan? Sa iyo nga nagmana yan eh. Nagtuturuan. Bakit? Nung bata yan, pinag-ahagawan nyo siya. Hindi. Ay, tsura ko yan. Ang ganda. Ay, hindi. Nagmana yung ilong niya, no? Pero nung lumaki na, Chupi. Sa'yo nagmana yan. Ganyan ka. Yan. Iba na ang ginagawa ng magulang. Kaya alam nyo po, kapag sinunod ninyo itong utos ng Diyos, ang sabi ni Jesus, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo.
dumating nawa ang kaharian mo. Sundin nawa ang kalooban mo. Dito sa lupa hanggang sa langit. Pag sumunod ka dito sa lupa sa Diyos, nirespeto mo, minahal mo, sinunod mo, everything. Nung magkaroon ka ng anak buhay, kulang na lang, isubo mo na lang ang pagkain sa nanay mo, sa tatay mo. Kaya alam niyo po, mayroon akong narinig na ganyan. Mahirap lang sila. Ngayon, nung lumaki po sila, umunlad ang buhay ng mga anak. Kanya lang patay na yung mga magulang nila. Ang sabi po ng anak, sayang, hindi na nakita ni nanay itong ganitong kalagayan namin. Anong ibig sabihin? Sana napagsilbihan namin ng nanay namin ng masarap na pagkain. Kasi nga, talagang kung sa hirap, masasabing mahirap pa sa daga. Pero nung lumaki sila, umunlad, kanya lang patay na yung magulang. Hindi na nila nakita yung pagunlad ng kanyang mga anak. Pero kung nandun po yung nanay nila, panigurado. Baka sinusubukan pa nila masarap na pagkain yung nanay nila. Ganon sila kabait sa kanilang magulang. Nakita ko po kasi sila noon. Dapat ganon po tayo. Ang pagsunod pala dito sa lupa, sabi ni Jesus, sundin ang kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Kaya yung pagsunod po sa mga magulang, sa susunod, Father's Day naman, mga mothers po dyan, Mother's Day po na lang sa inyo. God bless po sa inyo, ano? Sige po, inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Sana meron kayong natutunan sa pagmamahal, sa pagsunod sa inyong mga respective mothers and fathers. Mahalin niyo po sila. Mahalin niyo sila. Kahit sabihin niyo mga tanay tatay niyo, mga walang niya. Mahalin niyo po sila. Tatay at nanay niyo pa rin sila eh. Walang nakalagay dyan sa Biblia. Kung walang niya ang inyong mga magulang, huwag niyo na sundin. Hindi. Ang nakalagay dyan, sundin ang magulang, irespeto ang magulang. Walang nakalagay na ibang nakasulat dyan. Kundi ano, ito ang unang pangako ng Diyos. Amen? God is good. Ng kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista, siya naman po si dito po tayo sa Barangay 103. Barangay 91. So, need this one. God bless us all. Bye.